sarap. Sugar. Sweet. Ayon sa pag-aaral ng Euromonitor, mahigit 22.4 gramong asukal ang nakukonsumo ng bawat Pilipino araw-araw. Isa ang mga Pinoy sa may hilig kumain ng mga matatamis na pagkain. Ang Pilipinas din itinuturing na pang-8 sa top sugar exporting country sa buong mundo. Sino bang hindi makatatanggi ng mga matatamis na pagkain, lalo pa kapag may okasyon o handaan? Ayon kasi sa mga eksperto, ang asukal itinuturing ding addictive substance. Pwedeng maging addictive ang pagkain ng sobrang matamis at asukal. Kasi ito ay nagbibigay ng feeling of pleasure, lalo na pag marami kang nakakain. No? Kaya parang ang feeling ng mga tao pag kumain nito, feeling of reward para sa kanila. Hindi lilipas ang isang araw ng mga Pinoy kung hindi makakakain ng asukal. Sa sukat na 12 ounce ng bawat inumin, inalam namin kung ilang kutsarita ng asukal ang meron nito. Ang carbonated soft drink na ito naglalaman ng 10 kutsarang asukal. Sumunod ang paborito ng marami na orange juice. Aba, meron din pala itong 10 kutsaritang asukal. Ang chocolate soy milk naman naglalaman ng 8 kutsaritang asukal. Ang iced coffee, meron lamang 1 kutsaritang asukal. At ang energy drink na karaniwang iniinom ng mga atleta o mga taong nangangailangan ng dagdag na lakas, naglalaman ng 5 kutsaritang asukal. Si Francisco, 25 taon ng diabetic. Una niyang akala, hindi na siya maaaring kumain pa ng matatamis, kaya naman itinigil na niya ang konsumo ng asukal upang maiwasan ang pagtaas ng level ng kanyang blood sugar. Makaramdaman ako yung panghihina ng katawan ko para kung nauupos na kandila. Nung hindi ako kumakain ng mantis, kadalasan nanlalata ka. Hindi katulad na nakakatim ka kahit tigko konti. Nagiging masigla katawan mo. Ngunit isa pala itong pagkakamali na muntik pang maging sanhi ng kanyang mas malaking problema. Ang hypoglycemia, sobra sa baba ang blood sugar. Ang diabetes, sobra sa taas ang blood sugar. Kailangan tama-tama lang ang baba ng blood sugar. Pero madalas, sumusobra ang baba ng blood sugar. Maaring dahil sa sumobrang gamot, maaring dahil sa hindi kumain, hindi rin maganda ang hypoglycemia. Kasi pagka sobra sa baba ang blood sugar, nangihina rin, at saka pwede ka mawala ng malay. Kaya naman magmula noon, kumain na siya ng matamis na pagkain upang maging normal na ang kanyang kalusugan. Minsan, 2-3 beses ang linggo, tumitikim ako. Tigko konti lang, hindi naman maramihan. Kumakain ako ng halaya, kumakain ako ng biko, ice cream. Si Zen, 23 anyos, ang sekreto raw ng kanyang mala-adonis na pangangatawan nang dahil daw sa pagkain ng matatamis tulad ng mga chocolate. Ang mga ito raw kasi nakatutulong para makapag-boost ng energy lalo pa sa pagbubuhat. Yung pinakamaganda talagang gamitin, mga candy bars, chocolate bars, good for muscle building. Yung energy bars, yun yung matataas yung sugar, yun yung pinakamagandang source for energy para maganda yung execution ng energy for workout. Bata pa lang daw si Zen, nais na daw niya maging hunky. Mas nakakadagdag daw kasi ng self-confidence kung may porma ang katawan. Sa loob lang ng ilang buwan, malaki na raw ang pinagbago mula sa kanyang patpating pangangatawan sa tulong daw ng kanyang sweet diet. Dahil takot din daw siyang magkasakit, kaya mahalaga para sa kanya ang pag-workout para mabalanse daw ang lahat sa kanyang katawan. Energy booster, yes, because it is carbohydrate, a source of energy. Kilala ang mga Pilipino sa hilig natin sa pagkain, mapasimpleng salo-salo man o malaking handaan tulad ng Kapaskuhan. At ang asukal ang isa sa mas nagpapasarap ng mga putahing ito, lalo na sa panghimagas na inaabangan ng lahat sa dulo ng kainan. Hindi naman masama ang kumain ng matatamis dahil kailangan pa rin ng ating katawan ng asukal.
Ang lagi lamang nating tatandaan, ang lahat ng bagay na sobra, maaring makasama pa sa ating katawan.